At sa mga oras mo ito, nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Legal Counsel po ni Vice President Sara Duterte. Attorney, magandang umaga po. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Jade and Admar. Thank you for having me. Opo, kahapon ay may inihain pong reklamo kayo laban, kasama nga si Vice President Sara Duterte, laban dito kay Ramil Madriaga. Bigyan niyo lang po kami ng short info, background po nito, Attorney, para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Itong perjury complaint na final ni Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga, ito ay nanggagaling dun sa affidavit ni Ramil Madriaga na in-execute niya noong November 29, 2025 at ipinakalat noong December 2025. Ang sinasabi ni Ramil Madriaga dito ay basically sinasabi niya na bagman daw siya ni Vice President Sara Duterte at nagdi-deliver daw siya di umano ng kung ano-anong mga vehicles, mga sasakyan na merong mga malalaking pera para sa kung sino-sinong personalidad. Tapos sinabi niya rin dito sa affidavit para patunayan yung credibility niya na naging miyembro siya ng PSG, meron siyang formal assignment sa PSG at naging tao siya ni Pangulong Duterte. Tao din daw siya ni VP Sara mula pa nung mayor siya sa Davao City. Tapos siya din daw ang nagbuo ng Vice Presidential Protection and Security Group na noon ay binuo para protektahan si VP Sara at iba pa. Opo. So malinaw, Attorney, na walang koneksyon o itong si Vice President Sara Duterte sa taong itong si Ramil Madriaga. Yes, pinapatunayan ng complaint affidavit ni Vice President Sara na kailanman ay hindi naging empleyado o kahit anumang koneksyon nito dun sa mga opisina ni VP Sara mula sa Davao City Mayor's Office or local government, sa Office of the Vice President, sa Department of Education, pati na rin sa VP SPG at pati na rin sa PSG dahil sinabi niyang miyembro siya ng PSG sa panahon ni Pangulong Duterte. So hindi sila magkakilala. Hindi kilalang personal ni VP Sara si Ramil Madriaga. Wala silang personal o professional na relationship. So, imposible yung pinaparatang ni Ramil Madriaga sa kanya na inutusan daw siya na mag-deliver ng cash, na including confidential funds daw. At hindi rin totoo na binuo niya yung grupong Isip Pilipinas, yung Inday Sara. Sabi niya, Inday Sara is my President Pilipinas. Hindi rin po totoo yan. Opo. Attorney, sa pananaw po ninyo, paano po ito nakakaapekto itong mga alegasyon ni Ramil Madriaga sa reputasyon po ng Vice Presidente? Hindi naman yun ang mahalaga sa pangalawang Pangulo. Dahil nga alam niya yung totoo at alam niya na ang karamihan sa Pilipino ay hindi naman naniniwala sa mga paratang ni Ramil Madriaga. Kaya nag-file si VP Sara ay dahil ginagamit ito sa impeachment na basehan para ipausad ang impeachment at yung ibang mga kongresista nga sinasabi na smoking gun ito. Pero ang totoo ay walang katuturan yung affidavit niya at hindi dapat paniwalaan. So, kailangan ng seryosohin ito dahil nga kasama na siya sa impeachment at syempre ang impeachment kasi is isang proseso kung saan pwedeng tanggalan ng kapangyarihan ng isang duly elected official of government. So ngayong nakaka-apekto na siya sa will of the people, kailangan ng seryosohin to. Hindi na pwedeng palagpasin, kailangan ng panagutin tong si Madriaga
At kung matutuklasan natin kung sino yung mga taong nasa likod niya, pati sila. Opo. Hindi ho ba si Ramil Madriaga ay kasalukuyang nakakulong, attorney? At paano naman po makakaapekto itong panibagong kaso kung sakali mang madesisyonan ng korte? Oo. Totoo yun, nakakulong ngayon si Ramil Madriaga for a kidnapping charge. Yun ang ating impormasyon na nakalap. Ito namang final natin ay nasa prosecutor level pa lamang. Kung mahatulan siya dito ng guilty, mananatili siya sa kulungan. Opo, at Siyempre din, Jade, mababasag yung credibility niya. Maipapakita natin sa taong bayan na walang saysay yung pinagsasabi niya, walang katotohanan doon sa mga paratang niya laban kay VP Sara, at ma-expose din yung mga nagtutulak ng impeachment na politically motivated lang talaga dahil nagtiwala sila or nag-rely sila sa isang testimonyang walang katuturan. opo. Yung kaso bang kidnapping niya, convicted na ho ba siya o kasalukuyang pang dinidinig din ang kaso po niya? Currently pending. Currently pending. Opo. Meron siyang naunang kidnapping for ransom conviction. Matagal na yon, kaya lang na-acquit siya sa Supreme Court noong 2003. So nakulong siya before 2003 pero napalaya siya because na-acquit siya ng Supreme Court. Tapos noong 2023 naman, inaresto siya ulit for a new kidnapping charge. Opo. Itong si Ramil Madriaga po, attorney, yung kanyang affidavit ay ginamit din nga sa impeachment. Sa tingin po ninyo ay gaano kabigat itong naging testimonya, affidavit po niya na ginagamit po ngayon dyan po sa House of Representatives? Kung hindi ako nagkakamali, isa po yan sa mga naging dahilan ata kung bakit itinuring na may substance, may formal substance itong impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte dyan po sa Kamara. Mukhang gano'n na nga. And kung natatandaan nyo, ang posisyon ng National Unity Party noon, I think just last week was they're not inclined to support the impeachment unless there's new evidence. So ang sinagot naman ng ibang mga kongresista, ito yung new evidence namin, si Ramil Madriaga. Pero at yun ang common denominator ng lahat ng impeachment complaint na final versus VP Sara, pero napapatunayan nga ng complaint affidavit ni VP Sara na kasinungalingan lahat ito. Po, bago ko pasok kay partner Admar Attorney, sa tingin po ninyo, maaari po itong gamitin ng ilang kongresista siguro doon sa Kamara para maipabatid po sa kanila kung ano talaga, kung sino ba talaga itong si Ramil Madriaga bago sila magdesisyon doon sa impeachment complaint nga ni Vice President Sara Duterte? Oo, pero hindi naman dahil nag-file kami ng perjury complaint, but dahil itong mga sinasabi ni VP Sara at ng mga testigo niya dito sa complaint affidavit, sasabihin din yan ni VP Sara in her defense sa impeachment. So lalabas din yan. Lalabas din yan sa impeachment mula sa kampo ni VP Sara. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. May lumalabas din na report na meron daw death threat na natatanggap itong si Madriaga po kahit nasa loob po ng bilangguan. Attorney, ano pong masasabi niyo po rito? Kung may death threat sa kanya, definitely walang kinalaman. Yes, Attorney. Okay, balikan lang natin si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Legal Counsel po ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay nga po dito sa inihaing reklamong perjury po, no, laban dito kay Madriaga, partner Jay. Hello? Yes, Attorney. Okay, balik tayo. Medyo nawala yung ating connection kanina. Pakiulit po yung sagot po ninyo tungkol doon sa sinasabing death daw po na natatanggap ni Madriaga po. Kung may death threat laban kay Ramil Madriaga mula sa bilangguan,
definitely walang kinalaman dyan si VP Sara, and taliwas yan sa gusto mangyari ni VP Sara, kasi ang gusto ni VP Sara, ang gusto namin is sagutin niya yung reklamo namin, i-deny niya yung mga paratang namin laban sa kanya, para lalo namin siyang madiin, kasi alam namin nagsisinungaling siya. So alam namin na kapag tinindigan niya yung mga sinasabi niya doon sa affidavit, lalo namin siyang mababasag. So it's out of VP Sara's interest. It's contrary to her interest na may mangyaring masama kay Ramil Madriaga, dahil confident kami na si VP Sara ang nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Opo. Sa tingin po ninyo, kung may opinion din po ang pangalawang Pangulo, bakit umabot sa ganitong sukdulan? Kasi naniniwala ang pangalawang Pangulo na ito'y gawa-gawa lamang ng mga akusasyon. Meron po ba siyang kung bakit umabot sa ganitong klase, at meron na ba kayong nakitang parang trend? May mga ganito rin bang ginagawa noon pa, lalo na sa paninira against sa mga Duterte po, attorney? Yan yung sabi mismo ni VP Sara doon sa statement niya, at sinabi niya rin sa aming mga abogado niya, na kaya siya nag-file din nitong perjury complaint kasi ito yung same style na ginawa nila kay Pangulong Duterte noon, no? Tanim witness. I think ang pinangalan niya itong si Matobato, at may isa pa, nakalimutan ko lang kung sino. So, ang sabi niya sa amin, hindi pwedeng hayaan na lang tong mga to. Sabi niya, ang pagkakamali ni Pangulong Duterte noon ay hinayaan niya lang kasi confident siya na kapag umabot ng korte, mapapawalang ma-disregard itong mga testimonya na to dahil hindi credible, hindi totoo. So, yun ang iniiwasan natin dito, na habang hindi pinapanagot, baka lalong gamitin ito, 'di ba? Baka marami pang sumakay dito, kaya dapat i-address na. Yung mga nababanggit na institusyon kung saan sinasabing connected nga itong si Madriaga, nababanggit mo yung PSG ba yun, or kung ano bang institusyon yung sinasabi niyang belong siya, maaari bang maglabas ng statement, or meron na ba silang inilabas na statement ukol rito? Meron tayong nakalap na mga certification mula sa PSG, Presidential Security Group, na ngayon ay Presidential Security Command na, mula sa ASPG, na dating Vice Presidential Security and Protection Group, sa Office of the Vice President, sa Secretary of sa Department of Education, pati na rin sa Davao City Government. Nakakuha tayo ng mga certification mula sa mga opisina na yon, na never naging empleyado si Ramil Madriaga sa kanila, at never din naging konektado in any. Opo. At ito ring meron ding pahayag last December, kung di ako nagkakamali, ang kalihim din po ng DILG mismo, na nababanggit niya na hindi nakabisita itong si VP Sara kay Madriaga. Gagamitin din po ba yan? Nabanggit din po yan sa complaint affidavit. Although hindi naman po talaga kailangan, kasi hindi po yan kasama doon sa affidavit ni Madriaga. Binanggit din po natin yan sa complaint affidavit ni VP Sara, na hindi po totoo na yung sinasabi ni Attorney Palad na binisita ni VP Sara si Madriaga sa kulungan, di umano, para kausapin daw na wag ituloy yung affidavit niya. Si Secretary John Vic Remulla na mismo ang bumasag dyan, ang sinabi niya ay nakausap niya yung jail warden, and based on records, hindi bumisita si VP Sara kay Ramil Madriaga. Huli na lamang po, ano po kaya ang masasabi niyo po dito sa treatment sa nilagdaang at sinumpaan na salaysay ni Madriaga? Grabe yung treatment nito. In fact, isasama pa nga dyan sa impeachment. Kumpara dito sa pahayag ng dating mga sundalo
na detalyado rin po at mga first-hand witness din sila dito sa pamamahagi ng mga mali-maletang may lamang pera po, attorney? Yeah, kitang-kita naman na basta anti-gobyerno or anti-administration, pinipilit nilang dinidiscredit at hindi binibigyan ng pagkakataon na yung mga kunyari yung mga Marines para ipaliwanag yung affidavit nila or suriin, mag-investigate, pero ito namang si Madriaga na nag-iisa lang at walang support sa kanyang affidavit, ginawa pang star witness dito sa impeachment. So makikita mo talaga na hindi patas itong mga nagtutulak sa affidavit ni Madriaga. Opo. At huli na lang, attorney, sa tingin po ninyo may impormasyon din po kayong nakukuha tungkol nga po dito kay Ramil Madriaga sa kulungan na binibisita, pinupuntahan ba ng mga ilang matataas na opisyal para kumbinsihin at talagang kalabanin, kontrahin itong Vice Presidente, lalo na sa impeachment complaint? I think sila mismo na ang umamin na nabisita nila si Ramil Madriaga sa kulungan. Si former Senator Trillanes, sinabi niya na bago niya gamitin yung Madriaga affidavit doon sa complaint na final niya versus VP Sara sa Ombudsman, ay binisita niya ito para kausapin. Pati naman si Congresswoman Laila De Lima also admitted that she visited Madriaga in prison. Opo. So, yeah, it just goes to show na biruin mo, nagkaroon kayo ng opportunity na kilatisin itong taong ito and yet ginamit nyo. So, ibig sabihin, politically motivated talaga ito. Kasi meron kaming 7 witnesses, including 2 former PSG commanders, na nagsasabi na hindi magkakilala si VP Sara at itong si Madriaga. Bukod sa hindi siya parte ng PSG, ng VPSPG o anumang opisina ni VP Sara, hindi rin siya qualified kasi meron siyang criminal record. In fact, ang sabi nga nung mga leaders sa PSG at sa VPSPG, hindi lang siya... Hello? Opo, go ahead, attorney. Yes po. Hindi lang siya Opo, attorney, napuputol-putol na po ang ating inyong signal. Balikan lang siguro natin si Attorney Salvador Panelo. Paolo Panelo, mga kababayan, patungkol nga po dito, pinag-uusapan natin itong kanilang isinampa, inihain na kasong perjury laban kay Ramil Madriaga. Pagpatuloy niyo po, attorney, napuputol-putol lang po yung inyo pong signal. Ayan po, okay na po. sorry. So ang testimonya nung mga dating leader ng PSG at VPSG, kinikilatis daw nila lahat ng lumalapit at ka-meeting ni VP Sara at hindi daw nila papalapitin tong si Madriaga dahil sa history ng criminal record niya. So hindi lang siya hindi qualified na maging miyembro ng PSG or ng VPSPG. Kahit makalapit kay VP Sara, hindi siya qualified. So imposible talaga yung paratang niya na nagtatrabaho siya kay VP Sara. Opo. At may grounds ba, basehan, attorney? Ano ba yung mga elemento o grounds na pinagbabatayan ng korte pagdating po sa kasong perjury? At huli na lang, gaano ba kalakas o gaano ba kumpiyansa na talagang matatalo itong si Ramil Madriaga dito po sa kasong isinampa po ninyo? Yeah, malakas ang kumpiyansa namin na mahatulan to si Madriaga ng guilty. Simple lang naman ang elements ng perjury is mag-execute ka ng statement under oath that is false on a material fact and for a legal purpose. So yun lang po yun. Kung
nagsinungaling ka sa isang statement under oath on a material fact like itong pinaparatang niya kay VP Sara, ay perjury po ang tawag doon. So confident po tayo na na-satisfy natin lahat ng elements na yan at saka confident tayo na more than sapat ang ebidensyang inihain natin laban sa kanya. Alright. Ayan, Attorney, maraming salamat po. Siguro huling mensahe na lamang po ninyo sa ating mga kababayan. Ang mensahe ko lang is maraming salamat po sa inyong suporta at wag po tayong basta maniniwala sa mga paratang laban kay VP Sara dahil alam po nating politically motivated ito. Maging mapanuri po tayo at asahan niyo po na si VP Sara mula ngayon ay hindi na papayag na dumihan ng pangalan niya at pangalan ng kanyang pamilya. Ready na po siyang laban sa mga kalaban niya at kalaban ng Pilipino. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyo po oras at sa pagbibigay po niyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po. Maraming salamat. Thank you, Jayden and Bar. Ayun po mga kababayan, si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., legal counsel po ni Vice President Sara Duterte, kaugnay nga po doon sa kasong perjury na isinampa nila laban dito kay Ramil Madriaga. Break lang muna tayo mga kapartners at magbabalik po ang